Senator, nasa Cavite po ba kayo? Ngayon, nandito ako Oo, sa Cavite. malakas din po ang ulan. Marami daw pong binabaha doon sa Kawit at saka Bacoor. Sa Imus. Imus Sa pa. Imus. Oo, nako. Ayun po sir, sabi namin kanina, pagka ganitong bumabaha, galit na tayo, nagalit na tayo, nalaman natin yung pagsasamantala sa flood control funds. Pag may ganitong bahaan, bumabalik yung ngit-ngit natin. So sir, ito po, una sir, tungkol po sa flood control, nag-meeting po nung Friday, sina Ombudsman Remulla, Senate President Gatchalian at Senator Erwin Tulfo. At ang sabi po ni Senator Tulfo na pagkasunduan na ipaubaya na sa ombudsman ang investigasyon sa flood control scam. Sang-ayon po ba kayo dito? Nakonsulta po ba kayo dito? At ano inyong tingin dito, sir? Nakapag-usap kami ni Senator Erwin dyan, siguro mga last week pa. Opo. O the other week, dahil nga napag-usapan namin, sabi ko, inuna ko na muna, hindi naman na ibig sabihin na mapipreempt na yung Blue Ribbon Committee hearing kung gusto niyang magtumawag ng pagdinig at include yung tagig, okay lang. Kaya lang, sabi ko, pinagpauna ko na, turn over ko yung mga hawak namin dokumento, pati yung 2 testigo na nagbigay ng affidavit nila sa ombudsman para makapagsimula na sila ng tinatawag na fact-finding investigation para mapadali lang yung investigasyon. Pero sabi ko, it's his call. Kung ayaw niya na tumawag, nasa sa kanya yun bilang chairman. Kasi sa amin naman binibigyan namin ng leeway talaga yung chairman kung kailan tatawag at kung tatawag ng pagdinig ng isang komite. So final answer na po yun, sir? Wala na talagang Blue Ribbon hearing sa flood control scam? Nasa kanya yon, nasa chairman yon, call ng chairman. Ang sa akin lang, kasi na-tempo pa naman na baha, kabi-kabila, yun nga, sabi nyo nga, nare-remind yung mga tao at nagingit-ngit sa galit dahil tuwing babaha at binabaha mga kababayan natin, ang unang pumapasok sa isip nila, nasan yung mga daan-daang bilyon o trilyon na ginastos ng ating gobyerno para mawala yung baha sa ating mga paligid. Tsaka sir, kasi iba po yung may Blue Ribbon hearing Nakikita natin yung tao na nakukonfront po ng mga senador, napapagpaliwanag, di ba, nagigisan ninyo tungkol dun sa mga issue. Tama yun. Saka preemptive din yan Para bang alam ng mga politiko, alam ng mga ahensya ng gobyerno na nagsasagawa o nag-i-implement ng mga flood control projects na nasa consciousness ng mga tao yung kanilang ginagawa. So pag nag-implement sila ng proyekto para sa flood control, alam nilang nasa consciousness ng mga tao. Kaya importante yun Pero again, papaubayan natin sa bagong chairman ng Blue Ribbon kung tatawag siya ng pagdinig o hindi. Pero hindi ho ba kayo nanghihinayang? Kasi halimbawa po kayo, follower po ninyo ako sa Twitter po ninyo, sa X ninyo, may mga nare-reveal po kayo doon na iba't ibang mga issue pa rin po tungkol sa flood control projects. Banggatin na natin doon sa Taguig, di ba? Marami tuloy na iintriga. Marami mga kababayan natin ang gusto na malaman yung katotohanan. And they say na kapag po almost lahat ng yung nakuha namin sa aming nakaraang mga inquiry, yung aming investigasyon, nandun na sa ombudsman. At hinabol ko doon yung Taguig na as of now, ang huling count namin base sa mga dokumento, sa mga pictures, lahat. Mga kumpleto yan kasi nakipag-coordinate na ako sa DPWH tungkol dyan, pati na nga sa PRA at saka sa LLD. LLD hindi nakarating nung meeting namin. Pero naandun na lahat, pinauna namin lahat. And as of last count, nasa mga 32 na talagang grossly anomalous, kasi kitang-kita So, yung mga ebidensya, ika nga. Flood control projects po lahat itong 32, sir? Yes, slope protection and mitigation, so flood control yan. Pero lumalabas, hindi talaga flood control, kundi reclamation. Kasi wala ka namang, ano yung slope protection mo kung wala namang slope? Kasi tubig yung paglalagyan mo halimbawa ng sheet piles, hindi naman slope. Pero tatakpan yun ng mga lupa sa pamamagitan ng filling materials na kung saan ang gagaling. Ang isa pang information dyan, yung mga dump truck ng basura na kung saan dapat ay dadalhin doon sa Rizal Sanitary Landfill. Nasa Montalban, yung E. Rodriguez yata yan, yung bagong pangalan. Basta Montalban Rizal, nandun yung landfill. So hinaharang ito
just sa C6, Mm-mm. hindi na makakarating ng sanitary landfill yun. Kasi diyan ay tinatambak. At diyan yung nagkaroon ng issue sa amin din pag-iimbestiga. Yung LLDA, Mm-mm. nag-file ng cease and desist order Mhm. sa korte para itigil yung pagdadump ng basura Mm-mm. dahil nga environmental concern yan doon sa Laguna Lake. Mhm. Pero umabot yan hanggang Korte Suprema at nagkaroon ng pagpapalit ng liderato ng LLDA noong panahong DFA Secretary si Senator Alan Cayetano. So hindi ko alam kung ano yung kinahinatnan. Ang huli narinig ko doon parang na-dismiss yung petition. Pero yung petition yon patungkol lamang doon sa pagdadump ng basura. Mhm. Ibang usapin naman yung sa PRA na kung saan ngayon nagsasagawa na sila kasi pinag-meet ko sila sa office ko ng DPWH. Mm-mm. At patungo na sila doon sa pag-iimbestiga para magkaroon ng tinatawag na kailangan kasi ng board resolution ng PRA Mhm. para magsagawa ng magsimula ng proseso patungo doon sa forfeiture proceeding. Kasi pagka ganyang reclamation at wala kang permiso sa PRA dahil sila yung agency tasked or mandated para mag-regulate o magbigay ng mga permit dito, ang logical conclusion dapat niyan, i-forfeit mo in favor of the national government. Mhm. Mhm. At Pero Mhm. kinonfirm yun ng PRA, wala talaga maski isang permit. Aha. Kasi ang nangyari raw noong budget hearing, plenary deliberation ng budget ng Office of the President, pinatawag sila sa opisina ni Senator Alan. Mhm. At hino-hostage yung budget ng Office of the President. Pasususpend, gabi na raw yun. Mhm. So parang na-pressure sila na hindi na sila kumibo. Kaya naantala na naman yung investigation. Ngayon nga lang sila, nung pumunta sa office ko, Apo. tungkol nga rin sa issue ng flood control sa Taguig, Mhm. i-resume daw nila Mhm. yung kaukulang proseso patungo do sa forfeiture. Senator Lacson, mga Ah, anong year po yeah. ito? Anong year po ito nangyari? November 2025 budget hearing yun ng Office of the President. Kasi ang PRA, under the Office of the President. Although, hindi sila kasama, off-budget sila Mhm. Kasi parang revenue generating GOCC yung ang kategorya ng PRA. Once na ma-forfeit in favor of the government. Yung huling count nila dyan, matagal na, mga several years ago, nasa parang 47 hectares na yung natatambakan na raw na nare-reclaim. Mhm. Tapos nadagdagan pa ito ng another 37 hectares. Hindi na nila nasusundan ngayon kasi pag nagpapapunta sila ng tao, merong mga, alam mo, parang may mga, parang inano sila, sinusundan, hinaharas, ini-intimidate. Aha. So hindi sila natutuloy. Opo. So ang ginawa lang nung isang taga-PRA, sinama niya raw yung mga anak niya, nagkunwari silang pupunta doon sa Taytay na parang may food, parang street food na puntahan ng mga tao. Mhm, mhm. Kaya nakapagpalipad siya ng drone. Kaya pinakita sa amin yung lawak nung nare-reclaim na doon. Sir, At kaya sorry sir. So yung pong na-reclaim na ang i-forfeit in favor of the national government? national government. Aha, aha. Kasi may mga portion doon na sinabi rin nila sa amin, pati yung ibang testigo na kausap namin, napatituluhan na, dinaan sa tax deck, at ito yung pinoporsyon namin ng investigation namin. Ilang portion na doon, kasi yung iba naman talagang tama rin sinabi ni Senator Alan na government property yung ilang portion doon, parang LGU property. Aha, aha. Pero hindi po pwede yun. Pwede mong gawin yun kung nag-apply ng permit yung local government unit para mag-reclaim. Kausap ko si Senator Chis Escudero kasi nung governor siya, kasi alam niya iniimbestigahan ko. Sabi niya, Manong Ping, alam mo yan, sa Sorsogon, nag-reclaim din ako, pero kumuha ko ng lahat ng kaukulang permit sa DNR. So, Pero sir, yung na-reclaim ko, property ng province ng Sorsogon, opo. hindi privado. Itong nangyari sa Taguig, may information at nangangalap kami ng mga kaukulang dokumento na may mga portion doon na tinax deck pagkatapos ng patituluhan or in the process of being titled. Para sa yung titulo po ay pribadong individuals, sir? Yes, yung ibang portion. No? Hindi ko alam kung gaano kalaki yon, pero may mga portion din dyan na
pag-aari kasi tinayuan ng mga multipurpose building at saka mga parks. Yun ang sinasabi niya na pag-aari ng gobyerno, ng local government, Opo. which pagka susundan mo yung sinasabi ng PRA, hindi rin po pwede kasi kung walang permit, ang patutunguhan nga dyan, dapat pag-aari yan ng national government.